Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkikipag-isa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat na gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Berheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ko'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin po tayo. Ama naming makapangyarihan, ipinaglaan mo kami ng kaukulang tulong na sa aming kahinaan ay iyong itinutugon ang iyong kaloob na ikapagpapatawad ng mga kasalanan ay makamtanawa namin ng buong kaligayahan. Sa pagtanggap namin ito, kami naway makapamuhay ayon sa inaasahan mo. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng karunungan, sinabi ng masasama, tambangan natin ang mga taong matuwid, pagkatadlang sila sa ating mga balak. Ipinamumukha nila sa ang pagsuay sa kautusan at sinasabing tayo'y nagkasala laban sa ating kaugalian. Ipinamamarali nilang nakikilala natin ang Diyos at sinasabing sila'y anak ng Panginoon. Sila ang nagbibigay sa atin ng mga problema. Makita lang natin sila'y balisa na tayo. Pagkat kaiba ang gawain nila at pamumuhay, ang palagay nila sa atin ay mababang mababa at nandidiri sila sa ating gawain. Sinasabi nilang kaligayahan ang wakas ng matuwid at pinagmamagaling na sila'y anak ng Diyos. Tingnan natin kung ang salita nila'y magkakatotoo, kung ano ang mangyayari sa kanila pagkamatay nila. Kung ang mga matuwid ay anak nga ng Diyos, sila ay tutulungan niya at ililigtas sa mga kaaway. Subukin natin silang dustain at pahirapan upang malaman natin kung hanggang saan ang kanilang kagandahang asal at kung hanggang kailan sila makatatagal. Subukin nating ibingit sila sa kamatayan. Yamang ang sabi nila ay iingatan sila ng Diyos. Iyon ang usapan ng masasama, ngunit sila'y nagkakamali. Pagkat binubulag sila ng kanilang kasamaan. Hindi nila natalos ang lihim na panukala ng Diyos. Hindi sila umaasa sa gantimpala ng kabanalan. Hindi naiisip ang magandang wakas na malinis na pamumuhay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, sa Diyos hindi mabibigo ang mga nasisiphayo. Sa Diyos hindi mabibigo ang mga nasisiphayo. Nililipol ng Diyos yaong masasama hanggang sa mapawi sa isip ng madla. Agad dinirinig
daing na matuwid. Inililigtas sila sa mga panganib. Sa Diyos hindi mabibigo ang mga nasisiphayo. Tumutulong siya sa nasisiphayo. Ang walang pag-asay, hindi binibigo. Ang taong matuwid, masularinin man, sa tulong ng puon, agad maiibsan. Sa Diyos hindi mabibigo ang mga nasisiphayo. Kukop-kopin siya ng lubos-lubusan, kahit isang butoy, hindi magagalaw. Mga lingkod niya'y kanyang ililigtas. Sa napakukop-kop, siya'y mag-iingat. Sa Diyos hindi mabibigo ang mga nasisiphayo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nilibot ni Jesus ang Galilea. Iniwasan niya ang Judea sapagkat ibig siyang patayin ng mga Hudyo roon. Nalalapit na ang pista ng mga tulda. Isang pista ng mga Hudyo. Pagkaalis ng kanyang mga kapatid, si Jesus may pumunta rin sa pista. Ngunit hindi hayagan. Sinabi ng ilang taga-Jerusalem, hindi ba ito ang taong gusto nilang patayin? Ayan, lantaran siyang nagsasalita, ngunit wala silang masabi laban sa kanya. Baka naman nakilala ng mga pinuno na siya ang Mesiyas. Walang makakaalam kung saan magmumula ang Mesiyas na paparito. Ngunit alam naman natin kung saan nagmula ang taong ito. Kaya't nang nasa templo si Jesus at nagtuturo, malakas niyang sinabi, "Ako ba'y nakikilala ninyo? Alam ba ninyo kung saan ako nagmula? Alam ba ninyo kung sino ang nagsugo sa akin? Hindi ako naparito sa ganang akin lamang. Ang totoo ang siyang nagsugo sa akin. Ngunit hindi ninyo siya nakikilala. Nakikilala ko siya sapagkat ako'y mula sa kanya. At siya ang nagsugo sa akin. Tinangka nilang dakpin siya, ngunit walang nangahas sapagkat hindi pa niya oras. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. At sa mga patuloy na nakikisa sa atin sa ating Facebook Live sa kanilang tahanan, sa ibang dako na bansa at sa mga kapilya po na sakop ng aming parokya, magandang umaga din po. At ang amin pong pagbati, isang po ng aking kasama ho ang aming kura paroko, Father Vandy, kay Reverend Father Leo Gonzales Osday, sa kanya hong kaarawan. Kung saan man ho kayo, Father Leo, ay happy birthday ho. Ho si Father Leo ay nagbakasyon muna. Kaya kung inyo man siyang makita sa sunod na araw, batiin nyo na lang po siya sapagkat wala ho siya dito ngayon sa ating parokya. Happy birthday po, Father Leo. Alam ko hong nanonood kayo sa ating misa ho dito. Mga kapatid, ngayon po ay araw ng Biyernes.
At sa atin pong mabuting balita ay si Jesus nagpapaalala sa atin ng pagpapakilala niya kung saan siya nagmula. Ano ang kanyang pinagmulan? At ano ba ang kanyang sinabi sa atin at hayagang ipinapaliwanag kung saan siya nagmula? Sabi niya, ako ba'y nakikilala ninyo? Alam ba ninyo kung saan ako nagmula? Hindi ako naparito sa ganang akin lamang. Ang totoo, ang siyang nagsugo sa akin, ngunit hindi ninyo siya nakikilala. Nakikilala ko siya sapagkat ako'y mula sa kanya, sa nagsugo sa akin. Mga kapatid, ipinapaunawa sa atin ni Jesus nang pinagmulan niya ay ang Diyos Ama. Ang Diyos Ama ang nagsugo sa kanya upang gampanan, upang gawin kung ano man ang dapat niyang gawin dito sa lupa. Gampanan ang plano ng Diyos na tayo ay iligtas. Kaya nga ipinapaunawa niya sa atin ngayong panahon ng Kwaresmang ito na dahil sa pagsugo sa kanya ng Ama, tinubos niya tayong lahat sa ating mga kasalanan. Hindi o pinagyabang ni Jesus, pagkus may kababaan ng loob, ang hayagan niyang pagpapaliwanag upang makita ng mga tao na siya bilang anak ng Diyos, sumunod sa Ama. Upang makita ng mga tao na siya ang katubusan nating lahat. Upang makita ng mga tao na sana unti-unti siya ang sinusundan. Unti-unti nagbabago ang kanilang pananaw sa pananampalataya. Mga kapatid, ganun din ho ang pinapaalala sa atin ngayong panahon ng Kwaresma. Bakit ba tayo taunang nagdiriwang ng ganitong mga celebration sa ating simbahan? Sapagkat ang gusto ng Diyos na makita natin sa ating mga sarili kung paano tayo tinubos ng Diyos sa ating mga kasalanan. Kung paano tayo tinuturungan ng Diyos na makapasok sa Kanyang kaharian. Kung paano maiwasan natin ang kasalanan. Sapagkat kung tayo ay magkasala, hindi tayo makakapasok sa Kanyang kaharian. Mga kapatid, sa panahon ngayon, ano ba ang nagdudulot sa atin upang lumayo tayo kay Jesus? Ano ba ang mga paraan upang ang ating sarili madalas ay naliligaw ng landas? Una na ho ang kapangyarihan. Marami ho sa atin ang naligaw ng landas dahil sa kapangyarihan. Na kapag merong nahawakan na kapangyarihan, umiiba ang tao. Yun ba nga pagkakilala mo sa kanya noong wala pa siya sa posisyon o walang kapangyarihan, napakasimple. Madaling makausap, madaling malapitan, pero alam niyo mga kapatid, nakakalungkot. Kung minsan, umiiba ang tao kapag merong kapangyarihan. Kapag naroon sa taluktok, nabigyan ng posisyon, ay ginagamit upang ibaba ang mga tao. Ito ho ang sinasabi ni Jesus na nakakaligaw sa atin ng landas. Kung tayo bilang mga tao alam natin na ito ang makakaligaw sa atin ng landas, hawakan natin ang kapangyarihan nito. Hindi ang kapangyarihan ang humawak sa atin. Kahit man tayo ibigyan ng kung ano mang kapangyarihan, pagpatuloy natin kung ano at kung sino tayo. Mga kapatid, alam niyo ho sa aking buhay, simula ho ako nung pumasok na seminaryo, lagi ko ang dasal. Pagkagising ko sa umaga, sapagkat ito ho lagi ang nagiging tingin. Kapag naroon na sa taluktok, naabot na ang pangarap, naging pari na, kuminsan ay naiba din ang pag-uugali. Lagi kong dasal, sana kung ano ako noon, ay maipagpatuloy ko hanggang sa ngayon.
Yan ho ang hinahangad sa atin ng Diyos. Wala ho siyang ibang hinahangad sa atin, kundi tayo ay maligtas. Gamitin natin ang kung ano man ang ibinigay para sa atin. Pangalawa ho, na nakakalayo sa atin, malimit ay kayamanan. Yun bang makikita natin sa ating kapwa na nung siya ay mahirap pa lamang, kuminsan ay namamansin naman. Naka-smile pa pag kayo'y magkasalubong. Pero nung biglang yumaman, ay halos hindi ka na makilala. Yun bang nung mahirap, ikaw ang inuutangan, nung yumaman, ayaw nang magpautang. Yung mayabang. Isa ho sa mga bagay na nakakalayo sa atin kay Jesus. Na nakakalayo sa atin sa pagtahak natin sa landas upang tayo'y makapasok sa kanyang kaharian. Mga kapatid, ang kayamanan hindi ho magdadala sa atin sa kaharian ng langit. At ang kayamanan natin ay maiiwan dito sa lupa. Gamitin natin ang kung anuman ang kayamanan na ibinigay sa atin ng Diyos sa pagtulong natin sa kapwa. Sa pagpapakita ng kagandahang loob ng Diyos, ibinabalik natin sa ating kapwa ang kung anuman ang nakuha natin na biyaya na nanggaling sa Kanya. Pangatlong nakakapagpalayo sa atin sa piling ng Diyos ay ang katanyagan o katalinuhan. Marami ho sa atin malimit kapag katanyag o sabihin nating naging matalino, mataas ang tinapos, na nung nagsusumika pang mag-aral, ay halos malimit, nanghihingi. Mihingi ng tulong. Nung nakapagtapos ng mag-aral, nakapagtrabaho na, dahil hindi na kayo kailangan, ay hindi na rin kayo kilala. Yung kumisyang tinatawag na gamitan lamang. Dahil ako'y may kailangan, ay kailangan ko kayong, ngayon ay kailangan ko kayo. Nung wala nang kailangan, dahil nakapagtapos na, tanyag na, kinikilala, ay bahala na kayo. Yun bang kailangan kita dahil may kailangan, dahil may makukuha ako sa iyo. Pagkatapos nito, ay kung ikaw may kailangan, bahala ka na. Ito rin ang isa sa mga nakakapagpalayo sa atin sa Diyos. Yung tayo ay when we get something, we get on bragging. Nagyayabang tayo ng ating tinapos. Hindi natin inaalala at inuunawa na saan ba nanggaling ang lahat ng ito? Saan ba nanggaling ang aking katalinuhan? Saan ba ako nanggaling? Sa Diyos mismo. Mga kapatid, ngayong panahon ng Kwaresmang ito, inaanyayahan tayo ni Jesus. Pinapakilala niya kung saan siya galing. Hindi niya iniyayabang ito. Pinapaunawa niya sa atin na ang lahat ng ginagawa niya ay para sa ikabubuti natin, para sa ikaliligtas natin. Sabi nga niya, hindi siya naparito sa ganang kanya lamang. Pagkos naparito siya sapagkat merong nagsugo sa kanya. At ang tinutupad lamang niya ay ang plano ng Diyos. Ang plano ng Diyos na tayong lahat ay maligtas. Ang plano ng Diyos Ama na tayong lahat ay maging mabuti. Iwasan natin ang makakapagpalayo para sa atin. Gamitin natin ang mga biyayang natatanggap natin para sa ikabubuti natin. Hindi sana tayo mapariwara dahil sa kapangyarihan, dahil sa kayamanan, at dahil sa katanyagan. Pagkos, itong tatlong ito ang magpapaalala sa atin na ang lahat ng bagay na aking natatanggap at natatamasa dito sa lupa ay nanggaling sa Diyos. Kung hindi ako nilikha, hindi ko ito makukuha. Nang sa ganun, patuloy tayong magpapakumbaba, patuloy tayong luluhod at dudulog sa Diyos na siyang
magiging kaligtasan natin, na siyang magbibigay at patuloy na magbibigay sa atin ng biyaya na pangangailangan natin sa buhay. Tulungan natin ang ating mga sarili na unawain ang ipinapakita sa atin ni Jesus, na sana tayo rin ay gumawa ng mabuti nang naayon sa plano ng Diyos. Muli, isang magandang umaga sa inyong lahat. Sa ating paglalakbay sa buhay, idalangin natin na pagkalooban tayo ng tapang na magsalita at magsikap para sa katotohanan. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga kasapi ng simbahan, naway magsikap sa panalangin ang mabuting balita ni Jesus sa buong mundo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa pamamagitan ng pagninilay sa pagpapakasakit ni Jesus sa krus, ang mga taong hindi sumasampalataya, naway manampalataya, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tayo nawa ay magkaroon ng kapayapaan sa isa't isa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit at mga dukha, naway maranasan ang nagpapagaling at mapagmahal na presensya ni Kristo, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga yumaong tapat sa Panginoon, naway magtamasa ng kapayapaan ng kanilang tahanan sa langit, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ama naming nasa langit, isinugo mo ang iyong anak upang magpakasakit para sa amin. Lubin mo na sa pamamagitan ng aming pananampalataya sa Kanya, malabanan namin ang kawalan ng pananampalataya sa aming sarili at sa mundo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ang kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahain ito sa ikapagpatawad ng mga kasalanan ay siya nawang magpangindapat na kami maging lalong dalisay sa pagharap sa iyo. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoon na ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon, sa pagbabakasakali mong kami bubuti, isinugo mo si Jesucristo upang pangunahan kami. Bilang pagsunod sa iyong atas na bigay, ipinahayag ng iyong anak ang iyong kalooban na ang mga apit dukha ay kanyang damayan. Ngayon ay iyong inihahandog
ang pagkakataong aming mais na loob ang kanyang ganap at kusang paglilingkod upang sa iyo'y lagi kami makasunod. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santong Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Itong kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo nibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ipagpatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami, nagpapasalamat dahil kami yung minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Gilbert naming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos, kaysa ni Poong San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal ni San Jose Marelo na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang naman namin ang pagpupuri sa karangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal papuri sa iyo, Diyos, amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Nang may kababaan ng loob, sama-sama natin idulog ang ating mga kahilingan sa panalangin itinuro sa atin ng Panginoon.
Hinihiling namin kami, Adya, sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan talayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananbikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag naman ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong naniyahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin po tayo. Ama naming mapagmahal, kaming mga nakinabang ay loobin mong bumagtas mula sa dati naming pagsuway na aming tinatalikdan patungo sa pamumuhay ng iyong pinababanal sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo At rin. pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay naialay na. Humaykang taglay ang kapayapaan. Salamat sa Diyos.